Mga sekretong moves na ginagawa ngayon ng mga NBA teams sa deadline, binunyag ng The Athletic. Draymond nakaramdam ng takot na matrade. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang NBA trade deadline ay laging mayroong sorpresa. Habang ito ay nakakagulat na makita ang Toronto Raptors na matrade palayo ang parehong sina OG Anunoby at Pascal Siakam at marahil ang mga ito ay mga eyebrow raisers. Ngunit meron pa palang mas higit pa bilang mga jaw-droppers. Ito ay posible na ang mga basketball gods ay nananatiling nakapag-delivered ng hindi inaasahang twists at turns kasunod ang February 8 trade deadline. At ayon sa source ito, ang mga iilang bagay na natuklasan ng The Athletic. Ang Lakers ay hindi makukuha si DeJounte Murray, ngunit madaragdagan sila ng 2 starters. Sa kabila sa kanilang kasalukuyang panalo laban sa Blazers, ang Los Angeles Lakers sa halos buong season ay nakikitang kailangang gumawa ng pagbabago sa trade deadline. Ang biggest issues at sumisira sa kanilang kasalukuyang success ay ang kanilang malfunctioning, space-constricted offense na naghatid sa team na mapabilang sa 10 worst sa liga. Sila ay hindi gaanong nakakapag-shoot, walang sapat na downhill threats sa kanilang backcourt, at labis ang pangangailangan ng more consistent support scoring. Ito ang mga dahilan kaya nahanap nila ang sarili na nakalink sa mga top point producer sa market. Ang deal para kay Zach LaVine ay wala na sa table, ngunit ang kanyang teammate na si DeMar DeRozan ay ang posibleng target. At habang ang trade talks sa paligid ni Murray sa Lakers ay inireport ng tumigil, sabi ni Jovan Buha, inaasahang namang kukuha sila ng iba sa deadline. Si Murray ay nakikitang gettable, ngunit magagawa lamang nila ito kung sakaling isusuko nila si Austin Reeves. Dahil ayon kay Buha, ang Lakers ay tinanaw itong si Reeves bilang mas mahusay pa kumpara kay Murray or Zach LaVine, na siyang na-develop na ngayon patungo sa pagiging all-star. Sa halip, ang Lakers ay hanap ngayon na gawin ang parehong plano gaya noong last season sa panahong nakuha nila sa trades ang mga iilang additions na sina Rui Hachimura, D'Angelo Russell, and Jared Vanderbilt. Si Buha ay na-mention ang mga pangalan nina Bruce Brown, Jerami Grant, Terry Rozier, Gary Trent Jr., Dorian Finney-Smith, and Royce O'Neal as possible targets ng Lakers. Ang halos sa kanila ay maa-address ang pangangailangang shooting shortage ng club. Kasama na rin dito sa parehong panahon ang mapa-improve ang kanilang perimeter defense, off-the-dribble attacking at shot creation. Para naman sa ibang team, ang Golden State ay totoong pwede palang isuko si Jonathan Kuminga. Maraming argumento ang ginawa, marahil ang kumbinsidong isa ay kailangang isalba ng Warriors ang kanilang season ngayon. Si Klay Thompson ay hindi na pareho tulad ng dati, simula noong nawala ito dahil sa consecutive injuries sa seasons. Si Draymond Green ay kompletong naging unreliable. Si Andrew Wiggins ay nakikitang nawala na sa pagiging elite sa both ends sa floor. Kahit na itong si Curry ay tila nawala na rin sa kanyang shooting splash sa kanyang mga huling mga laban. Normally, ito ay mababasa sa listahan bilang isang total teardown. Ngunit, huwag umasang makikitang susuko ang Warriors na ito. Wala sa kanilang isipan dahil si Curry ay isang once-in-a-lifetime talent, nananatiling malapit pa rin siya sa kanyang prime sa both ends sa floor, tanging malapit pa rin kumpara noong nakaraang season, na kung saan nakakapag-average pa rin ito ng 30 points, na may 49.3% shooting sa field, 42.7% sa 3 at 91.5% sa line. Sila ay nananatiling naghahanap ng daan para bigyan si Curry ng another crack sa crown. Ang Dubs ay kayang makalabas sa daan mula sa disaster na ito, kailangan lamang nilang maghanap ng legitimate difference maker. At ang tanging paraan lamang sa kanilang limited budget na magpapahintulot sa kanila ay hayaang isuko ang uber-promising, ngunit occasionally erratic swingman na si Jonathan Kuminga. Siya ang tanging trade chip ng Warriors para makagawa ng maayos na best trade market offer. Ang Warriors ay naiintindihan na sila ay mayroong alinlangan para pakawalan ito. Ngunit ang katunayang ang Warriors ay nananatiling nakafocus sa present
habang nasa paligid pa itong si Stephen Curry. At speaking of improvements, ang Brooklyn Nets ay merong zero indication na sila ay interesadong i-include si Mikal Bridges sa trade. Sa katunayan, sa maagang buwan na ito, ayon sa ESPN na si Adrian Wojnarowski, sinabi niya na ang Brooklyn Nets ay intensyong gustong panatilihin ang pagbuo at dumagdag ng talento sa paligid sa two-way swingman. Ito ang importante at halatang merong kinalaman sa diskusyong ito. Alam nyo ba kung ano ang mas mahalaga? Meron pang mga iilang bagay sa totoo lang. Paano ang patungkol sa katunayang 14 sa team's past 17 trips sa hardwood? Kabilang ang pares na tussles kasama ang rebuilding Blazers ay naghatid sa pagkatalo. Or ang Brooklyn ay nakapag-post sa league's worst net rating over sa stretch na ito. Or paano maipapaliwanag ang patungkol sa walang kwentang lahat ng bagay na ang bentana ng Brooklyn ay ang manalo ng malaki kasama si Bridges, isang 27-year-old sa kanyang pang-anim na NBA season? Ang lahat ay pagkukunwari. Kailan ang big turnaround? At paano ito eksaktong mangyayari? Ang Nets ay nakikitang bibili sa market, ngunit ang kanilang ceiling ba ay sapat ang taas para makuha ang tulad ni DeJounte Murray o Kyle Kuzma? Alinman sa mga players na ito ay pwedeng makakapagbago sa team's trajectory. Ang Nets ay nangangailangan ng assets at ang gamitin sa trade si Bridges ay ang pinakamahusay sa kanila para makahanap ng tamang tao. Ang magtungo si Bridges sa treasure trove para makapag-rebuild ay ang at least makakapagbigay sa organisasyon ng iilang direksyon. Ang Nets ay pwedeng makakuha ng 4 first-round picks kapalit ni Bridges noong last deadline. At ngayon hindi imposibleng mas marami pang agrisbong buyers at iilang willing sellers para sa kanya sa pagkakataong ito. At ngayon hindi imposibleng mas marami pang agresibong buyers at iilang willing sellers para sa kanya sa pagkakataong ito. Ang tanong, sino nga ba ang mga NBA teams na gagawa ngayon ng significant offer? Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, ang mga win-now mode team na mayroong control sa kanilang mga picks ay ang mga kandidato, ang Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors and Utah Jazz. Ang lahat ay ang mga halatang mga suitors, ngunit hindi lamang sila ang nasa hunt para kay Bridges. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Saang team kaya nababagay si Mikal Bridges? Speaking of trade, ang Golden State Warriors ay hindi nakikilala bilang team na naging very active sa trade deadline sa halos sa kanilang dynasty. Kasalukuyang nakaupo sa 18-22, ito ay inaasahang merong pagbabago sa trade deadline para sa Warriors na kung saan tiyak na sila ay gagawin ng moves in order na ma-reshape ang napatunayang poor roster. Ang magsalita during sa kasalukuyang episode sa kanyang podcast, ang Warriors forward na si Draymond Green ay nag-react sa panahong marinig at makita ang kanyang pangalang lumalabas sa iba't ibang trade rumors. At ngayon, ibinahagi nito ang kanyang pananaw kung paano nga ba hahawakan ng Warriors ang deadline. Maraming mga trade rumors, sabi ni Green. Alam ko na ang aking pangalan ay lumalabas. Alam ko na ang lahat ng pangalan ay nababanggit, maliban na lamang kay Stephen Curry. Sa totoo lang, hindi ko inasahang mangyayari ito. Ngunit, dahil sa hawak mo ang 18-22 record, paano mo maitatanong ang mga pangyayari? Hindi kami naging aktibo sa deadline noon. Gayunpaman, meron na kaming bagong GM at si Mike Dunleavy ay naging kahanga-hanga. Ngunit siya ay tiyak na gagawa ng magkaibang trabaho kumpara kay Bob Myers. Siya ay marahil mas magiging agresibo sa trade deadline higit pa kay Bob. Hindi ko alam, hindi ko tiyak ang pakiramdam para dito. Bago pa man sinabi ni Green na sa tingin nga ba ng lahat, siya ba ay mailipat? Umaasa itong hindi. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Kailangan na bang i-trade si Draymond Green? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.